Mula sa National Broadcast Center ng DZRJ Radyo Bandido TV, inihahatid namin sa inyo ang pangalawang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumusta ka na, Pilipinas? The second State of the Nation Address special coverage. Kumusta ka na, Pilipinas? Komprehensibong balitaan sa radyo at telebisyon kasama ang mga respetadong anchor na sina Errol Dacame, Alan Visitacion, Tony Chavez, Ira Panganiban, Bernard Tan at ang mga veteranong tagapag-ulat ng himpilan. Kumusta ka na, Pilipinas? Ngayon na! Nakaisang taon na sa panunungkulan ng Pangulo. Ano na ang mga pagbabagong nagawa ng kanyang liderato? Alamin sa kanyang bibig kasing ikalawang pambansang ulat sa mga Pilipino. Kumusta ka na, Pilipinas? The DZRJ Radyo Bandido TV special coverage of the second State of the Nation Address of President Ferdinand R. Marcos Jr. Kumusta ka na, Pilipinas? Kumusta ka na, Pilipinas? Ngayong Lunes, Hulyo 24, 2023. Abangan! Tahimik ang bayan ng Kapas. Simple ang pamumuhay. Masisipag at makadiyos sa mga tao. Mabilis ang pagunlad. Nasa Kapas kasi ang world class na Clark Green City, ang simbolo ng rapidong pag-asenso ng bayang ito. Damay siyempre ang buong gitnang Luzon. Hindi na sayang ang tiwala ng mga Kapasenyo. Magaling kasi ang nakaupong mayor na si Reynaldo Reycat Katakutan. Mabuhay ang mga Kapasenyo sa bayan ng mga Pilipino. Ngayong nagkaroon ng pandemya, walang humpay ang ginagawang pagtulong at pag-aasikaso sa tao ni Reycat. Bagay na hindi magawa-gawa ng kanyang mga talunang kalaban sa politika. Kaya't sa halip na tumulong sa mga nangangailangan, abalang-abala sila ngayon sa pagbubulid ng kasinungalingang puhunan sa halalan. Opo, puros kasinungalingan. Yan ang bugok na taktikang sinimulan nila nitong isang buwan pa. Gamit ang ilang impostor na taong simbantot din nila ang mga pag-iisip para magawa ang kanilang maagang pamumulitika. Kinasabwat nila ngayon ang nagmimidya-midyahang taga-Mabalacat na si Pera Lucas at nagpapakilalang lumalaban daw sa korupsyon. Talaga? Lumalaban sa korupsyon? Mamaya, babaklasan natin ang maskarang taong ito na dapat sarili niya mismo ang hinahambalos niya. Unang modus, ipinain kay Pera Lucas ang isang matandang kinsabwat na kunyari humihingi ng tulong dahil sa umano'y inagawan siya ni Mayor Katakutan ng ekta-ektaryang lupain. Ito'y malaking katarantaduhan at kasinungalingan. Ang tanong, meron ba siyang titulo ng lupaing inaangkin niya? Ang sagot, wala. Ang itinuturo niya kasing lote ay lupaing pagmamayari ng gobyerno at ito'y bahagi ng Clark Air Base Military Reservation at nakapaloob sa Presidential Proclamation 813 ng dating Pangulong Cory Aquino. Inilaan ang naturang lote bilang resettlement site ng mga naapektuhan ng Mount Pinatubo eruption. Ang lantad na katotohanan, ang kunyari nagrereklamo ng land grabbing ay siya mismong tunay na land grabber. Opo, siya ang totoong land grabber dahil yung kamag-anak niyang tulad niya ring nabigyan ng tig-iisang hektarya ng lupa para sakahin
ay inagawan niya ng awarded lot. Ako po si Maria Lizaida Apostol, Gatmaytan. Anak po ako ng yumaong Pablo Apostol, isa po sa mga 18 farmers na nabiyayaan ng tig-iisang hektarya ng ating dating gobernador na si Tingting Cojuangco. Ang nasabi pong lupa ay hindi namin agad nakuha sa kadahilan ng una, nagkasakit po ang aking ama, pagkatapos ang aking ina, at kami naman pong magkakapatid ay abalang naghahanap buhay para sa pagpapaaral at sa aming mga pamilya. Taong 2012, lumapit po ang aking kapatid na si Bernie Apostol sa aking tiyuhin na si Froilan Apostol. Tinanong po niya kung nasaan yung lupang naka-alat para sa aming pamilya. Ang sagot po niya, wala naman daw pong lupang ibinigay ang pamahalaan sa aking ina. Subalit ang aking pinsan na si Constancio Salangsang ay itinuro ang lupang 1 hektarya ng aking tiyuhin. Sa ganito po yon. Nung pong pumunta yung aking pinsan, tinanong niya kung saan yung kanyang hektarya, 1 hektarya dahil po siya ay nagtrabaho din sa Korea. So may itinuro pong 1 hektarya ang aking tiyuhin sa aking pinsan. Pero nung kami ang lumapit, wala po siyang itinurong lupa. Ang sabi niya sa aking kapatid, ayon sa aking kapatid, at pinapatutuhanan naman niya na walang lupa ang aming pamilya do. Walang lupang ibinigay ang pamahalaan sa aming pamilya. Meron namang magsasaka na sanhi ng kahirapan. Ang lupang dapat sanang sinasaka nila ay naipasa na sa iba. Nasasabing may kasaligat at kunay may kasaligat ang gabundar ang Bilyaris. Kaya kaya na po, claim din pa si Bayo, yung sabihan da Seli. Ngayon yung balita ko. Pero ito po, Seli kita, isalireka ko, pauli na itang may ngailangan ng pera, ay itang anak da at yung abroad, miyuli. Uli nga layang gastusan. Makanya niya pong bisa diyan, makanya din pabayad ka na ako, itang Madam Millares, ang po yung asawa na. Yan, ipisalir niya po ako yan, ginawa keng dead of cell, king mismong barangay, arapan ng Kapitan Santa Lucia, Kapitan Escoto. Ang po rin Sangguniang Bayan, sekretaryo pong tresurero, at wala po kanita. Ito ni pisalireing Gabon. Yan, isabihan da, ere pisali. Pero ating kaya pong dead of sale. Ano kaya? Milyari. O yan, ikiklaim din pa si Bayo. Mga nano na pong malyari ta. At ilang pinirman ding pengari. Yan, masasabi tatagal yata anak. Mga nano na pong maging balong pisali, uling kasi alayo, uling at swiking abroad. At swiking abroad kanita, yapin yung problema da, yami yuli, yami saling gabun. Kaya maging balong sasadya ng balo pa nga pisali yung gabun. Ito mo po yung pangko ka rin, tambalo ko, ako pisali, seli king gabun, ating dead of sale, harapan ng barangay, ito mo yung milyari. Salamat po, ito mo ngayag pangko. Ano kayang engkanto ang sumanib sa kanya? Para ang kinin ng halos lahat ng lupain na nasa Proclamation 813. Matanda na, sinungaling pa. Sa bagay, hindi naman mapapaikot ang mga kapasenyong matagal nang nasuya sa lumang estilo ng mga talunang trapong politikong nangangarap makabalik sa munisipyo. Pwet! Para sa kaalaman ng lahat, ang Office of the Mayor ay binigyang kapangyarihan ng konseho upang pamahalaan ang naturang lupain, lalo't higit ang pamamahagi ng lote sa mga farmers para meron silang pagmumula ng kabuhayan. Patunay niyan ang kopyang ito ng Municipal Council Resolution.
At dahil nangako akong babaklasan natin mamaya ng makabal na maskara si Pera Lucas na nagpapakilalang anti-corruption advocate. Si Pera Lucas ay matagal nang sinibak at isinusuka ng board ng BACC. Mamaya, malalaman niyo ang tunay na dahilan at sasabihin niyong kapal ng mukha mo, Pera Lucas. Bakit di mo pusasan ang sarili mo? Pangalawang kasinungalingan, kinasabwat din sa nagkukunyaring programa ni Pera Lucas ang isa pang alik na umaangkin sa hot spring sa Barangay Bueno. Lupa daw ito ng kanyang mga ninuno. Ang tanong, may papel din ba siya ng lote? Siyempre ang sagot, wala din. Pero ang tigas ng apog na nagrereklamo, inaagaw daw ni Mayor ang naturang lupain. Ito'y pawang kasinungalingan. Tulad ng una, matanda na rin ito, sinungalin pa. Ang katotohanan, ang lote na may hot spring na binakura na ng nagpapanggap na complainant at naniningil ng entrance fee sa mga nais makita ito, hindi niya pag-aari. Lupa ito ng Provincial Government of Tarlac. Ito'y may matagal ng titulo sa probinsya. Ako po si Danny Agdepa, punong barangay ng Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Nais ko pong ipaalam sa inyo po na ang hot spring ay pag-aari po ng Provincial Government of Tarlac. Hindi namin po kiniklaim po ito at hindi namin po kinukuha ni Mayor Reynaldo Katakutan ng hot spring ay hindi namin po kiniklaim. Pinapatunayan ko po sa ngayon, ang hot spring ay may titulo po. Ito po yung titulo ng hot spring. Oh, sino ngayon ang totoong land grabber? Di ba? Yung mga kinakasabwat mong kunyari complainants, Pera Lucas? Oo, ang complainant mo ang totoong mga land grabber. Akalain mo, tituladong lote ng provincial government basta na lang binakuran at inaangkin ng ganon-ganon lang. Sanay na sanay ka kasing pagbukhaing totoo ang kasinungalingan. Paano ba naman ikaw mismo ay nabubuhay sa ganyan? Akalain nyo, lumalaban daw sa korupsyon. Pero bakit nga ba sinibak si Pera Lucas sa BACC? Sige, oras na para magkaalaman. Baklasan na natin ang maskara si Pera Lucas na ginagamit ng mga talunang politikong nais makabalik lamang sa munisipyo. Kayong mga bugok na politiko, panoorin nyo itong maigi. Ang ginagamit yung attack dog na taga-Mabalacat ay wala nang natitirang kredibilidad. Tanso pa ang inyong mga kinasabwat na complainant. Total, sinimulan nyo. Dapat malaman ng mga kapasenyo na si Pera Lucas ay sinibak ng board ng BACC dahil sa issue ng graft and corruption. Opo, sinibak siya dahil sa korupsyon. Because of yung acts ni Pera Lucas is so serious that undermines and violate the basic principles and policies of the organization to fight crime and corruption. Si Pera Lucas is hereby expelled and removed as member of the Region 3 coordinator of VACC, and henceforth she is prohibited, barred, and banned from representing herself as a member of the regional coordinator of the organization, from using and invoking the name of VACC, its officers, and members. Ang halos araw-araw na paninira ni Pera Lucas at ng kanyang mga pagador ay bukong-bukong bahagi ng maagang kampanya sa politika ng mga ibinasura na sa mga nagdaang halalan. Marahil kapos ang laman ng kokote, kaya't si Pera Lucas ay basta lang kahol ng kahol. Tuloy, sinampan siya ni Mayor Reynaldo Katakutan ng 161 kaso ng cyber libel sa korte. Sa dami ng mga kaso,
Baka di malayong may maghihimas ng rehas na bakal sa presinto. Sa mga nagnanais makabalik sa munisipyo, kahit magkubli pa kayo sa palda ni Pera Lucas, kilalang kilala na kayo ng mga kapasenyo. Hinding-hindi nyo na maguguyo ang mga tao, lalo't wala naman kayong magandang ipinakikita bagkos ang pagbubulid lamang ng kasinungalingan ninyo. Para di malito ang ating mga kababayan, abangan ang mga susunod pang video na maglalantad ng katotohanan at pawang katotohanan lamang.